masyadong ganap. Kain tayo. Meron lang ako ditong guys, yogurt. Strawberry. Sana ma-pick up ko na ngayon yung ko sa Parkal. Pakita ko pala sa inyo yung view ng hotel na nakuha namin. So, nandito kami ngayon sa Arso Hotel, guys. Pakita ko nga pala yung view ng window sa hotel na ito. Ayan. So, yung nakikita nyo yan, guys, yan yung Paco Park. Paco Park area yan. Malawak yan, hanggang dulo yan. Diyan, sabi sa history, kung makikita nyo, yun o, merong mga estudyante. Diba? Tambayan nila yan minsan kapag siguro wala silang anong tawag yan? Teacher, charot. Or kapag may mga project siguro sila na kailangan gawin. Maganda kasi siyang tambayan, guys. And ang presko, na-preserve pa talaga yung lugar na ito kasi tingnan nyo, ang rami-raming mga puno. So, yung history ng Paco Park, di ba namatay si Jose Rizal, binaril siya sa Bagong Bayan. Nung binaril siya doon, nilibing muna siya dito ng kanyang kapatid ata yun. Kaya kung makikita nyo, dun sa picture na pinost ko, nung unang punta ko dito, nag-picture ako, merong libingan dito si Jose Rizal. So, try natin kung makapag-tour pa ba ako sa inyo. Meron din siya mga vines, tinutubuan na ng mga vines yung window. Kain tayo ng mangosteen. Tamis siya, guys. Kain. Guys, may naman si Papang Twitch sauce. Wait, wow, ganda si Rai. Nagdako rin siya ng kahon. Ay, may sauce. Puro mga baka. Ang isa, anong flavor ng isa? Kaya natin kung ang isa. Hawaiian. Arin ang mas serum Hawaiian. Ay, may ang beef. Kain. Ang Hawaiian palang isa. Sarap po ngayon ang pisagan ang view. Advice ko lang ito, guys, sa mga nag-apply ng visa, especially fiancé visa. Like sa experience ko ngayon. Medyo nakakainis yung araw na ito. Kasi nga, di ba, nagpa-Manila kami para nga mag-asikaso nung error sana sa passport. Pero ang sabi ng embassy nung tumawag sa akin, wala naman daw masyado talagang problema yung middle name na yon. Kaya ibabalik ulit nila yung passport pabalik sa akin. Ngayon, ready na siya for pick up bukas. Pero yung nangyari naman, ang problema naman yung sa CFO ko, guys. Instead na makapag-schedule na ako bukas, wala na silang available for Friday. So, magtatagal na naman kami dito sa Manila. Another gastos na naman. Alam nyo naman ngayon, di ba? Tipid-tipid dapat. Pero, yun, wala na kami magagawa. Kailangan na naman mag-stay. Kasi ngayon, Thursday, kailangan na naman namin mag-extend ng stay for another 3 araw. Tapos Monday, CFO ko, February 2. And medyo kapos na kami sa oras kasi dapat sana makauwi na kami bukas kasi nga marami pang preparation na gagawin pagdating ni fiancé. And syempre para sa reception namin may mga preparation pa din na gagawin. So yun lang, medyo nakakaano lang yung pangyayari. Pero sa buhay, guys, ganun talaga. Hindi naman lahat smooth yung pagdadaanan ninyong process. May mga bumpy road talaga. Pero kaya naman. Kayang-kaya yan. And ayun, advice ko sa mga nagpa-file dyan ng visa, guys, gawin nyo siguro mas maaga. Wag na yung katulad na ginawa kong pinadeliver ko siya sa province. If you're from province and you're watching this vlog, wag nyo na siyang ipa-deliver for province. Yung gawin nyo na lang, kapag after interview, approve na kayo, antayin nyo na lang 1 to 2 days, wait for 1 to 2 days, may mag-i-email sa inyo na pwede nyo nang i-pick up sa Parkal Building, doon saan tayo nag-biometrics, doon i-pick up yung visa, and mag-antay lang kayo 1 to 2 days, pwede nyo na siyang i-pick up. And ito pa yung maganda, for free siya ninyo mapipick up doon. Ako kasi, ginawa ko, pinadeliver ko pa siya sa province. Umuwi agad kami after interview. Pinadeliver ko sa province to go yung courier nila. Nagbayad akong 600 pesos and na-receive ko, ilang araw yun pa?
almost 1 week ko siya na-receive or lampas 1 week akong nag-antay, ang tagal. Tapos upon checking pa, may error pala, kailangan pa bumalik ng Manila. Yun, so sana sa inyo, gawin nyo na lang, pick up nyo na lang sa Parkal para at the same time, ma-check nyo yung details agad. Kung may error, maibalik nyo agad siya or maitawag nyo agad siya. Pero in my case, if ma-experience nyo, middle name din yung error sa fiancé nyo, since yung middle name naman sa kanila, hindi naman talaga masyado, anong tawag niyan, issue. Kasi nga, di ba yung middle name nila, hindi naman nila talaga kinukuha sa parents nila na babae. Parang ano lang, anong tawag yan? Pinipili lang ng mga mother nila kung ano lang yung matipuhan nilang ibigay na middle name sa mga anak nila, yun lang. So yun yung nagka-problema sa middle name ng fiancé ko, mali yung spelling na na-type. Mali yung spelling na na-type, nadagdagan ng isang letter. And then, yun, sabi ng embassy, wala naman daw yung maging problema as long nga na ako bilang aplikante, walang problema sa details ko, pangalan, edad, address, information ko, walang problema. You're good to go. Okay na yun. So, yun lang yung advice ko. Ang sarap ng pizza. Gusto ko talagang kumain pa. Pero, yun lang yung ma-advise ko sa mga nag-apply dyan. Either, kahit anong type ng visa. Either, tourist visa, fiancé visa, or kung ano man na visa. Pick up nyo na lang sa Parkal building sa drop-off location mula ng US Embassy para, yun nga, ma-check nyo agad siya. Binubuhos ko na lang yung inis ko sa pizza. Binubuhos ko na lang yung inis ko sa pizza, guys. At yung kagandahan pa kasi kapag i-pick up nyo automatic dito sa Manila, di ba after interview, sabi ko nga, after 1 to 2 days, mapipick up nyo. Pag na-check nyo, okay, maka-schedule ulit kayo guys ng CFO kasi kailangan pa yun especially sa aming mga fiancé visa. Kasi yung CFO, seminar siya, and kinakailangan ma-schedule mo siya pag na-receive mo na yung visa mo. So yun, maka-schedule ka. Kasi guys, katulad ko, I'm from province of Camarines Sur, Naga, part kami ng Naga City. Walang branch doon ng CFO location. Yung meron lang dito sa Manila, Baguio, Davao, hindi ko alam yung iba. Cebu, parang yun lang. Sila lang yung may branches. Nag-search ako sa Naga, wala talaga. So kung from those province kayo na walang malapit sa inyong mapag-CFO-han, better talaga na Parkal nyo i-pick up yung documents and ma-check nyo agad. Good morning guys, kakagising lang. Pupunta kami ngayon ng Parkal para i-pick up ang passport. Bumili si Papa ng pandesal. Egg omelet. Tapos, may ano pa? Egg omelet. May egg omelet. Egg omelet pa pala. Sarap to guys. Templa tayo ng Milo. Buksan pa na. Tubig mo. Ano yan? Mabawasan. Mga satapan. Ito. Ayan. Patan ako ni Papang Milo. Ang nangyayari, pick up na natin yung passport sa building, sa Parkal building. Tapos, papaprint ko na yung para sa CFO na barcode at pizza number. Kasi kailangan yun para sa CFO. Tawagan natin si Icing. Kasi off na nun. Work go today? Palaman yun. How did your work go today? Paano yung palaman? It went really well. Yeah, that's good. Had chocolate. Oh, you have is that hot cocoa? You actually got hot cocoa there? Yeah. Hot choco. Oh, we need to buy some here too. Look, because there's something amazing I love doing with hot cocoa, especially with ice cream. Mm? We need to get vanilla or caramel-based ice cream and then put it inside the hot cocoa. Yeah, we'll try it. And melt it into the hot cocoa to make it extra sweet Mm. and delicious and amazing and diabetic. Love. Sorry. We're gonna die early. I know. It's
okay. Only for winter, because that's something I will show you what we do. We're winter, warm up in winter, and then also in winter. Here, soups are amazing for winter. Can't wait. Yeah, you can't wait to. Oh. We'll have to do a lot of shopping so we can start get the kitchen ready for you and more appropriately used for you. So yeah. I'm gonna bring my birth certificate for you to present, but I wouldn't be too worried. Okay, I won't worry too Because if the much. embassy, because if the embassy says that my middle name should have no real effect, then it should have no real effect. Yeah, they called me last time, and then they said like, oh, we will return your passport because middle name shouldn't have any problem when you got to your port of entry at the immigration, stuff like that. And I was like, okay, just make sure of it because I'm gonna be having the CFO as well, which is the last step. Mag-train lang tayo, guys. Paparating na sa Redemptorist Asiana Station. Approaching Redemptorist Asiana Station. Next station, PITX Station. Approaching PITX Station. PITX Station. PITX Station. Magandang umaga. Balik na kami guys sa Parkal para kunin yung documents. Check natin kung dala ko ba yung aking mga IDs. Dala ko. Kinakailangan ng 2 valid IDs. Dito ko ipipick up yung documents guys. Dito. Let's go! Pick up na natin. Punta tayong 3rd floor. Guys, nakuha ko na yung passport. Ang kapal talaga ng documents. Punta tayo guys ng Pasay para i-survey yung place kung saan ako magsisiyak. Sa ano daw yun Next Gen Tower. Tapos diretso tayo. Bilang bigla lang sa tayo yung Hi guys, nakita na namin. So dito ako magsisiFO. And malapit lang siya sa Mall of Asia. Ayun yung Mall of Asia. So daan na din tayo habang nandito. Punta tayong Mall of Asia. Let's go! Lakad-lakad lang tayo dito sa may Mall of Asia. Kakatapos lang namin mag-inquire sa Next Gen for my CFO. Tapos tayo mag-computer.
Napakaraming tinda dito. Bagsakan kasi ata sila guys. Naghanap kasi papa ng shoes pang simba. Pili mo yung sukat. Tama lang. Pinakamidyas ka. Kayo, cute ang mga guys. Guys. Ano size ko yan? Karating lang namin ng bahay, kani-kanina lang, tapos natulog ako. Gawa tayo ng haul, yung mga nabili namin sa labas yung mga nabili namin sa labas kasi nga di ba nagpunta kami Baclaran. So mayroong apple dito para kay Papa. Mangustin, hindi mawawala ang mangustin. Para kay Nacy. Dunkin Munchkin, Bavarian yan guys. Para kay Mama yan. Ito yung sa akin. Ang ganda guys, o diba? 180 lang yan guys. Ang marami-raming pagpipilian doon. Yan yung sa akin. Tumuli din ako ng wallet for US. So kasi malilit lang na ganito para nilalagay mo lang sa bulsa clip para sa pictorial namin. Tingnan natin yung chinilas. Ang ganda talaga nito guys. Tingnan natin to kay Mama. Maritis ang paan ng Mama. Diba ang ganda? Tamang-tama lang to kay Mama. Ganda lang pansinin yung aking kuko. And ito yung sa akin guys. 37 kasi na sa akin. Pero kumuha ako. 39 to. Gusto ko kasi merong space ng konti. Diba ang ganda? Very comfortable siya kung maglalakad ka. Tapos ito pala guys. Akala ko kasi hindi na kami abutin dito ng Sunday. So hindi na ako nagdala ng Sundays. Best. Or palda. Yung pang simbang damit. So napabili ako nito guys. 300 ano ba to? 320. Baclaran din to siya. Maganda. Pang simba. Yan. Tapos mag-t-shirt lang ako doon ng puti. Yung yellow packet. Ito siya. So, bubuksan natin siya mamaya. Ayan. So, buksan natin siya sa inyo kung paano talaga yun buksan. Guys, kain tayo ng Sones. Madagta pala to guys. Dapat hindi sa bed. Ingat sa bed. Kasi noon na-experience namin, nag-hotel kami noon. Nung sunduin ko yung fiancé ko, first visit niya, so nag-hotel kami. Then sa hotel, doon kami kumain ng pizza, tinake out lang namin. Kumain kami sa bed, nalagyan siya ng ketchup. Hindi naman kasi namin alam na yun pala. Sisinginin kami ng yung parang damage pa kasi naketchupan. Parang mancha yun sa bed nila. Napabayad kami 1,000. Tapos yun, lesson learned, simula noon. Over the hotel kami. Hindi na kami kumakain sa may bed. Piling ano kasi kami na ng fiancé ko eh. Piling prinsesa, prinsipe. Kumain na sa bed. Halatang-halata talaga yung stains. Akala ko naman, yung hotel, sila na yung maglalaban noon. Tapos, hindi kasi namin binasa yung ano, may policy baga sila niyan. Di ba may policy sila niyan? Di na namin yung nabasa. Kala naman, okay lang yun. Wala kaming takas. Awa na lang kami yung experience eh. Sarap ng ano guys.
tong, ano ba to? Lanzones. Sarap. Tamis. Ano daw to? From Davao. Tingnan natin si Papa ng Bavarian. Gusto niya yan eh. Tingnan natin kung makalabas tayo mamaya. Or baka bukas na. Punta tayo Robinson ulit. Balik tayo. Naantay ko na lang yung email nila. Pwede ko na bang i-pick up yung Senomar sa department store nila. Robinson. And then, kung wala pa, pa-photocopy ko na lang yung dumating na nasa bahay na sinend sa akin ni Mama sa Messenger. Dalawa kasi yung in-order ko guys. Yung una for delivery. Eh kaso hindi umabot. Punta na kami ng Manila kasi. Kung pa-order ulit ako ng bago. Kasi kala ko madali lang pag-walk-in. Ipipick up mo lang sa Robinson. Hindi din pala. Umaabot din pala ng 2 to 3 days. Sa bahay, nandun na. Pagpicturean ko na kay Mama. So kapag wala pa yung email, pwede ko na i-pick up yung in-order ko dito. Yun na lang yung nasa bahay yung ipa-photocopy ko. Tapos favorite ko talaga to is Mangustin na ito. Ay. Sira siya. Sira ba to? Ano? Parang sira to no? Luma na. Ay, nako. Sabi ng babae, okay daw yung Mangustin niya. Naku, sayang. Dapat talaga doon ako sa kabila pumili. At sa katabi ng store. Kainis naman si ate. Sayang pa din yun, di ba? Kasama yung sa kilo. Ito, okay to. Ay naku, kakainis. Sayang yun. Tinapon ko lang. Let's open the chocolate. Wow. Lagyan mo. Have to with the scissor. Have declared na ang naalala ng mission na sabi ng Like this. umamin sa kanilang social worker na hindi You have to slide like this. na ng barko bumili ng ticket. Meron mga pasero It's enough to get it. na wala sila sa manifesto dahil bumili sila ng ticket. Yeah, like that. Meron din nag-amin na bumili ng ticket dun sa mga stand-on. Kaya nga, meron talaga wala sa manifesto. Meron din mga ibang sasakyan ba? Pero nakalista lang yung driver. Hindi na nalistahan yung kainan ko. Ladies' choice. Dry. Ang most prescribed for dry cough. May dry cough, mag-Durabas BC. Mas mabilis magpagaling, mag-Durabas. Sarap ng masterfully made chicken joy. Cream at the juicy from the marinade to the seasoning. Cream at the crispy from the breading to the frying. What's the best tasting? Hi guys, kakatapos ko lang mag-skincare and ready na ako matulog ngayong gabi. So yun lang yung ating vlog for today's video. I hope you enjoyed this vlog and I hope to see you on my next video. Thank you for watching. Every moment's magic, feel it